malamang marami ang napaluha dito ay kung baybayin po natin. No, that time, itong si Beyonce ay umiiyak, no, nakita niyang binalikan siya ni Dr. Love. At ang buong akala niya noon ay hindi na po siya babalikan. Kaya napagdesisyonan po ng kanyang ama, ina at siya ay uuwi doon sa kanyang tiyahin at doon ay mag-aral. No, kasi hindi na po kaya ng kanilang ina at tatay na paaralin po silang lahat. Dahil nga po sa hirap ng buhay, di ba? Binigyan po ata siya ni Dr. Love din ng bike no that time. At labis yung pasasalamat po niya. My God, naiiyak ako. Labis po yung pasasalamat niya. Kasi kita naman po natin yung before and after ni Beyonce. At kita naman po natin kung gaano ka-thankful, ka-down to earth itong si Beyonce kahit na napakaraming blessings ang kanyang natatanggap sa kanyang mga sponsors. Ramdam natin na mga viewers na never po siyang binago ng pera. No, never siyang binago ng pera sa totoo lang. Mararamdaman po ninyo yun, no, bilang supporters. No, saksi kung paano natulungan ni Dr. Love na refer kay Kalinga Prab, 'di ba? Mangyak-ngyak nga si Beyonce nung unang binigyan ni Kalinga Prab ng pera. 'Di ba? Sobrang laki daw. Ngayon tignan niyo naman po, 'di ba? Ilan na yung savings ni Beyonce, nasa 5 digit na ba? Malamang no, nasa 6 digit na po 'yan. Napakalaki ng naiambag ni Dr. Love sa buhay ni Beyonce kasi siya po yung nakascout. Although alam na po nating lahat na si Edu yung unang nakatagpo kay Beyonce, pero wala po si Beyonce that time, kaya umalis si Kalinga Prab and then sinundan ni Dr. Love, kaya nga po si Dr. Love ay naabutan niya po ito at na-video po niya, na-interview po niya. At ayun, no, mas buti na lang hindi si Edu, kay kung si Edu ay walang EDC. As of now, may part 2 pa po to be continue pa po yung vlogging sa kaarawan ni Beyonce. Baka mamaya i-upload po ni Kalinga Prab kasi yung mga ibinibigay ng sponsors, mga regalo, parang hindi po na-announce nga po doon. So ramdam po natin kung gaano or papaano, ba yung magandang term na nabago ng Team Kalingap ang buhay o pamilya ni Beyonce.